Initiated na po ito at magsisimula na po ang one-year ban laban sa mga bagong reklamo. Ayan. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Ito po ang pinaka-main na tinututulan nila sa desisyon ng Supreme Court. Okay? Merong 10 araw, once natanggap, pagpasa ng once natanggap, tatakbo na ho ito ng 10 days. 10 araw na dapat ito tumakbo na. Ibig sabihin, kailangan sa order of business may pasok na kaagad. Okay? At 3 araw, dapat ito'y ma-refer na sa Justice Committee. Dati kasi, ang para bagang pwedeng pag-antayin. Katulad ng ginawa doon kay BP Sara Duterte na pinending yung unang 3. Tapos, tsaka pinasa yung pang-4. Ngayon, sinasabi at pinagtitibay ng Korte Suprema na hindi porket hindi ginalaw, nagbibilang na yung araw. Kaya hindi nagbibilang yung araw. Dapat, matik yun. Basta ipasa, makuha, ma-receive, pak, bilang na ang araw. Kailangan aksyonan. Pag hindi inaksyonan, bilang pa rin yung araw. Ang problema kasi, itong problema sa nangyayari. Katulad nung ginawa noong panahon ng Vice President impeachment. Pinending lang nila, inantay nila yung pang-4. So para bagang sila ang namimili kung ano yung ipapasa o hindi. Which is unfair naman po kung gano'n ang siste. Ang sinasabi ngayon ng ilan, sandali, teka lang. Hindi dapat gano'n. Dapat talaga, kailangan, anuhin kaagad dyan. Antayin muna natin. Diba? Yun ang sinasabi. Ituloy natin. Wait. Tuloy natin. Dito po sumabit ang 19th Congress. Hindi kasi nirefer sa Justice Committee ang naunang 3 impeachment complaints at sa halip ay nilagay na lamang ito sa archive. Ayon kasi sa Korte Suprema, nire-require ng konstitusyon ng anumang verified impeachment complaint ay kailangan ilagay sa order of business in 10 session days at i-refer po sa Justice Committee in 3 session days. Hindi na po ito optional. Walang prerogative ang sinuman sa Kongreso, maging ang Secretary General o ang House Speaker na i-delay ang prosesong ito. Yan kasi ang ginawa nila noon, di ba? Dinribble nila yung first 1, 2, 3, yung first 3 impeachment. Kaya ang inantay nila yung pang-4 na impeachment. Ganon ang ginawa. Hindi daw dapat ganon. Mali yun, sabi ng Supreme Court. Dapat, once na yan, naipasa, may 10 araw. Agad-agad, dapat. Di ba? Ito pa po ang sabi ng Korte Suprema sa issue naman ng due process sa impeachment complaints. Ito naman yung pangalawa. Yung una, kailangan agad-agad. Pag ibinigay, kasi nga, ang iniiwasan ng Korte Suprema, yung ganon, yung ginawa last time, di ba? May nagpasa, hindi dininig, tapos inantay yung pang-4, tsaka dininig. Ngayon, pinagtibay dapat 10 araw, nandito sa order of business, dapat in 3 days nasa Committee of on Justice, kailangan yan, sundin. Hindi pa pwedeng nakaayon doon sa utos ng leader nila. So once binigay, 10 session days bilang. 3 session days naman sa Committee on Justice bilang. Hindi pa pwede yung head ng Committee on Justice i-delay. Hindi pa pwede yung Speaker of the House i-delay. Kailangan yan. Kaagad. Hindi pa pwedeng mamili. Kasi nangyayari, magiging political yan. Mamimili ngayon yung Speaker of the House o yung Committee on Justice na chairman. Actually, sunod-sunuran naman yung chairman sa Speaker. So, basically, parang sinasabi ng Supreme Court, dapat ang impeachment ay wala sa kontrol ng sino mang tao. Dapat sundin ang rules according doon sa Senate ng rules before pa. Kaya nga sa loob ko, hindi ito bago. Hindi ito bago na sinasabi ni Soto na bago. Ito'y matagal ng rules, hindi lang nasusunod. Diba? Kaya nga ipinagtibay ngayon ng korte. Na sandali, sundin nyo mga animal. Wala yung animal. Ito pa yung pangalawa. Pangalawa. Ang impeachment complaint ay pinaghalong legal, political at constitutional procedure. Hindi na po ito isang purely political procedure. Ibig sabihin, kailangan pa rin daw sundin ang due process. Ano pong kahulugan yan? Sa mismong draft articles of impeachment pa lamang, dapat kalakip na po, pati ang mga ebidensya. At ang ebidensyang ito, dapat sapat na para patunayan na may basehan ang reklamong kinakaharap ng abusado. Hindi lamang po yan, kailangan din na ang mga ebidensyang yan ay ipamahagi sa lahat ng mga miyembro ng Kongreso, lalong-lalo na bago sila magbotohan sa impeachment complaint. Ayan. Ito naman yung pangalawa na nirereklamo na naman ni Soto. Parang pinahihirapan daw
na may ma-impeach. Anak ng weteng, oo. Ay, Soto, iba ka talaga. Sorry pero sablay kasi. Following due process, hindi ibig sabihin pinahihirapan ang isang tao na inaksa. Kaya nga nililinaw ng Korte Suprema dito eh. Kailangan hindi pwedeng yung complaint, halimbawa yung draft complaint, dapat may ebidensya na. Hindi yung basta ka lang nagbintang. Di ba? Kaya nga dito patas eh. Bakit? Doon sa unang desisyon, parang pumapabor doon sa kay BP Sara Duterte. Pero dito sa hindi pala unang desisyon, doon sa unang punto, dito sa pangalawang punto, tingnan ninyo kailangan yung complaint merong sapat na ebidensya. Ibig sabihin, hindi pala sapat na ebidensya, merong kasamang ebidensya para magkaroon ng substance. Di ba? Nasa rules naman yun. Pangalawa, yung ebidensya, sufficient to prove, di ba? Ayan, charges. Hindi ko lang mabasa, sorry. So, pangalawa yun, kailangan ma-prove yung charges. May yung sapat para, ibig sabihin, may probable cause. Which is, nandun din naman yun dati pa. Pinagtitibay nga eh. Pangatlo, evidence to be made available to all members of Congress. Matagal na rin nasa rules yan. Ang gusto kasi ni Soto, para bagang mamaya, paparinig natin yung interview niya, para bagang sinasabi niya, paano? Ibig sabihin, literal, kailangan, kung hindi may isang pumirma na congressman, hindi may papasa? Ala ka, Soto, pambihira ka, oo. Ang importante dito, nabigyan ng kopya yung mga congressman. Nabigyan, na-receive. Doon sa opisina, receive. Oh, na-receive mo Kasalanan mo kung hindi mo binasa. Ito si Soto, Dapat ako na lang nag-senador kaysa sa'yo. Sorry Hindi, biro lang. Kasi yan mamaya papakita ko sa inyo yung kanyang argumento na sablay. Yun lang, may ilan ang pumalag sa mga bagong patakaran. Halimbawa, ayon po kay Atty. Rene Sarmiento na isang delegado ng 1987 Constitutional Convention, bagamat nirespeto nila ang desisyon ng Korte Suprema, ito raw po ay judicial overreach. Ang pagpataw raw ng mga bagong requisitos na wala sa konstitusyon ay katumbas raw ng judicial amendment to the Constitution. Dahil mas pinapahirapan daw ang impeachment process, hindi na raw maituturing na weapon of accountability ang proseso ng impeachment. Alam nyo mga kababayan, hindi naman na to hindi na ito hindi po ito bago. Yun hindi ko magets Ano sinasabi ninyong bago? Hindi po ito bago. Lahat po ito pinagtalunan nung nakaraan at pinoint out pa nga nila Marcoleta ito Yung rules na kailangan dumaan sa due process, kailangan dalhin sa Committee on Justice at kailangan may kopya ang bawat isa. Paano ma-approvean? Paano boboto ang tao, ang mga congressman? Kung wala silang kopya, gusto nyo paspasan. Tingnan nyo yung reasoning ni Soto Ito, papakinggan natin. Tingnan ninyo. It's nothing short of a judicial legislation. Binago yung Parang sabi niya, hindi, amin ito Judicial, ito. Ako para sa akin, napakalabo nun. Hindi pwede. Kasi merong Supreme Court Merong justice system sa atin. Sila ang mag-i-interpret ng konstitusyon. Ngayon, ang impeachment ba ay nasa konstitusyon? Di ba? Oo. So dapat sila magsasabi, ito ang interpretasyon niyan. Hindi kayo gumagawa. Kasi para baga sinasabi ni Soto dito, parang gumawa ng bagong rules itong Supreme Court. Hindi luma na ito. Kaya nga kung titignan ninyo yung decision ng Supreme Court, na andun naman yung mga article na pinagbasihan ng kanilang desisyon. Di ba? Tuloy. Inamend ang konstitusyon sa pananaw ko. Okay, let me place this on record muna. So far, as of last night, I've seen snippets of the decision. I have not read it fully, but hinanap ko kagad yung mga punto na dating pinag-uusapan natin kasi. So yung mga sabi ko snippets so far. Apparently, they did not directly correct in this decision some of the errors or the factual errors in the past decision. Hindi nila binanggit dito or hindi nila kinorek. So it stands therefore yung mga factual errors nila. So and then yun nga, binago binago nila yung parang nilang binago yung mode ng pag-i-impeach. Mas mahirap, mas humirap na ngayon. Dati nga madali, sapagkat yan talaga nilagay sa konstitusyon yan ng mga gumawa ng konstitusyon, lalo na yung option 3 na sinatawag nilang option 2 na 1/3 signatures lang, forward na kagad. Hindi ba dati nga prayer lang, finorward na di ba? Sapagkat meron ng 1/3 na nakapirme. Because kaya nilagay yan para sa isang opisyal, impeachable officer,
na hindi ginagawa ang trabaho niya o mayroong maling ginagawa sa trabaho niya o nakakaperwisyo sa bansa, nakakaperwisyo sa ginagawa niya para sa tao, ay pwede. Ganito pa rin kaya ang tono ni Soto kung kay BBM na? Kasi para sinasabi niya, ginajustify niya yung dating mabilisang impeachment ni, I think it was ERAP at that time yung mabilis na impeachment na sa tingin ng Supreme Court at this moment, kasi ito, babasahin ko sa inyo. Ito yung sinabi ng Supreme Court. Una, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than twice and within a period of 1 year. So, nililinaw yon, diba? Isang beses ka lang pwedeng ireklamo sa impeachment kada taon. Bawal lang paulit-ulit. Matagal na yan. Pangalawa, nagsisimula ang kahit hindi pa na-refer, basta na-file na at hindi ginalaw ng tamang oras, pwede na rin ituring na nagsimula na. Kasi ang problema dito, bakit ganon? Kasi nga ang nangyayari, pinipending. Katulad ng ginawa nito nakaraan, di ba? So, merong pinanggalingan nito, yung 1987 Constitution, no impeachment proceeding shall be initiated. Hindi nito sinasabi kung kailan eksaktong nagsisimula, kaya nagkaroon ng interpretasyon. So, ininterpret niya yon ng Supreme Court dahil sila po ang nag-i-interpret. Bakit nila ginawa yon? May jurisprudence. Okay? Pinakikilala yung Francisco versus House of Representatives. Doon, unang nilinaw na ang initiation ay nangyayari kapag na-refer sa House Justice Committee and Verified Complaint. Sa mga sumunod na desisyon at interpretasyon, pinalawak ang konsepto na kahit hindi agad na-refer, basta na-file at hindi inaksyonan ng naaayon, maaari pa rin ituring na initiated para umandar ang 1-year ban. Ibig sabihin, Korte Suprema ang nag-define ng initiation, hindi ang mismong konstitusyon. Kasi again, wala po ito sa konstitusyon. So, ano ibig sabihin? Alam nyo, sa batas daw kasi, na pinaliwanag sa akin ito, na hindi pa pwedeng mag-imbento ang kung sino man at mag-interpret nito kung wala sa konstitusyon. At ang maaari lamang po mag-interpret nito ay walang iba kundi ang Korte Suprema. Napaka-importante nun. Kaya nga, sinasabi dito, yung initiation, nagsisimula basta natanggap na. Kasi nga, paano nga naman kung okay, natanggap pero hindi i-refer? Di ba? So, kaya nga meron ding merong yung sinasabing 10 session days and 3 session days. Sabi nga, napakaano kasi, ito ang konstitusyon nagsasabing isang impeachment lang kada taon. Ang Supreme Court, sila ang nagpapaliwanag kung kailan nagsisimula ang impeachment. Ang House Rule, sila ang naglagay ng bilang ng araw kung kailan dapat kumilos ang Kongreso. Kaya nga, mga kababayan, kung magkakaroon ng problema dito, sino ba ang tatakbuhan natin sa interpretasyon ng batas ng konstitusyon? Walang iba kundi Korte Suprema. Sila po, hindi si Soto. Nauna sa lahat, di nga abogado. Diba? Hindi ho pwedeng Kaya nga, sinusunod lang at sinasabi lang ng Korte Suprema yung 10 days at 3 days na mismong House Rules ang nagsabi. Bakit kayo nagre-reklamo? Diba? Madaling alisin. Hindi pwede magtagal. Kaya nilagay yun doon Ito gustong-gustong alisin. Diba? Kailangan daw, kaya daw dapat pwede yung hindi kaagad mabasa ng mga congressman para daw mabilisan. Diba? Kaya noon basta nag-rule lang yung 1/3, tapos na. Kaya naalala nyo yung pagtayo ni Villar noon, tapos biglang, lahat na. Ang gulo-gulo. Hindi dumaan sa tamang proseso. Bakit natin pahihirapin ngayon? Katulad ng ginawa ngayon at humihirap na. Talagang, kaya sabi ko, forgive me, but I think impeachment now is an impossible dream. Yan ang mahirap dito talaga pagka showbiz Talagang impossible dream. Marami nagkakapatayan dyan sa impossible dream. Hindi pala. Iba pala nga tayo. Grabe si Soto, no? Lupit din talaga nito mag-interpret ng batas. Iba ka? Ikaw na pumalit sa Supreme Court. Gusto niya pwedeng paspasan. So, naayon sa ating saligang batas, kailangan ng lahat ng tao dumaan sa due process. Di ba? That is a basic principle. Di ba? Sinasabi nga ng Korte Suprema, basic principle ito yung due process. Hindi pa pwedeng sabihin natin na political process lang itong impeachment. Ito hindi lamang ito pang politika. Hindi pa pwedeng ganun. Kasi bakit? Binoto ito ng taong bayan, yung mga impeachable. Not all, but kasi impeachable din ng yung Korte Suprema. Di ba? So ibig lang sabihin ito, ayaw mo na due process kasi pinatatagal. Aba? Pakibura na sa konstitusyon natin yan. Ikulong na natin lahat ng pinaghihinalaan nating kriminal. Basta hindi mo kursunada, kalaban mo sa politika,
eh di ipa-impeach na kagad natin. Huwag na natin padaanin sa due process. Anong klaseng... Ay, gumawa pa tayo ng batas. Parang hindi ito mambabatas Gumawa pa tayo ng batas kung hindi rin naman natin padadaanin sa due process. Anong klaseng... Sorry pero parang masyado namang wala ata sa hulog itong binibitawan ni Soto. Ewan ko parang... That's one, no? So sabi ko nga, mga snippets pa lang yung nakita ko. Number two, na gusto kong bigyan ng linaw, ano? My position and my comments have nothing to do with personalities. No. It has nothing to do with Vice President Sara. Ano? It is the principle. It is the principle of ang legislation ay sa Congress. Oo nga. Hindi sa Supreme Court. Oo. Gusto natin baguhin ang Constitution, let's use a Constitutional Convention or a Constituent Assembly. Hindi a Supreme Court decision. Parang hindi naman ata binago. Ininterpret lang yung salita doon sa ano bang article yun? Article chotomate. Sa Article 11 Section 3. Nandun naman yung nakasulat po yun Ang linaw-linaw po nun, no? So, tapos ayon din mismo sa batas na ginawa o sa rules na ginawa ng House, kailangan 10 araw i-refer o i-initiate, Ito, para eksakto. Kailangan 10 araw mailagay sa order of business. At ang nakalagay doon, di ba, immediate. Ilang araw din dapat i-refer sa Justice Committee, 3 araw. Ang sinasabi lang ng Supreme Court, kung gano'n, dapat sundin. Sundin yung 10 araw. Hindi yung itetenga ninyo, aantayin ninyo, nang pumasok pa yung ibang mga impeachment, tapos tsaka nyo lang ipapasa para doon magsisimula yung 10 araw. Hindi pa pwedeng ganun yun. Kasi mangyayari nun, sino nagdidesisyon? House Speaker. Yun nga yung iniiwasan Yung ang House Speaker ang magdesisyon kasi supposedly taong bayan na nagpapa-impeach. So dapat sundin yung taong bayan. Hindi yung ganitong para bagang, hindi, kung anong desisyon ng siya mamimili. Ganun na nangyari. Ang personalidad dito whether it's the impeachment of the filed impeachment for President Marcos or Vice President Duterte, it's nothing to do with that. Even if somebody files an impeachment to any of the members of the Supreme Court, walang kinalaman yung aking punto dito. Hindi na magagamit Ang hirap na tingnan yung isang napansin ko. Noong una, di ba, parang tinanggal nila talaga yung option 3. Ngayon na sinasabi, kailangan pirmado lahat at binasa at alam ng mga at nabasa at naiintindihan ng mga congressman ang kanilang articles of impeachment. Alam naman natin na pagka ganun, isa lang na magsabi na hindi, ayoko basahin wala akong panahon bumasa. Hindi ako pumapasok Alam mo, masyado ka kasing OA, Soto. Sa totoo lang, masyadong OA yung interpretasyon mo na yan na kailangan mabasa. Oo, tama naman, kailangan mabasa ng lahat. Pero responsibilidad na ngayon nung congressman, kung sakaling dinala sa opisina niya, ni-receive doon, kasi may ganun tayo Hindi pa pwedeng sabihin natin yung katulad ng style na ginawa niya na hindi na-receive. Hindi namin i-receive yan kasi wala yung Secretary General. Hindi pa pwedeng ganun. Dahil nasa konstitusyon din yun. Nasa ano ba tawag dito? Nakalimutan ko yung exact term. Nandun din yun na kailangan yung opisina, whether nandun yung head ng office na yun, ay dapat tanggapin. Di ba? Nandun yun Ngayon, anong ibig ko lang sabihin? Simpleng-simple lang. Masyadong OA yung interpretasyon nito ni Soto na kung saan sinasabi niya, so kung ayaw ko basahin yan, so hindi natatakbo. Ano ba namang klaseng interpretasyon yan? Soto naman, medyo sablay po kayo dyan. Sorry sa tingin ko, napakasablay nyo, sir. Pwede mo namang ipa-receive sa opisina. Di ba? Kung hindi mo pinirmahan, sasabihin mo, hindi ka, sandali, may receive. Problema na ng congressman yun. Di ba? Pagka halimbawa, botohan. Halimbawa, ito, sigurado ako, alam niyan. Hindi porket hindi pumunta yung tao, ibig sabihin, ano muna siya, wala siyang boto. O sabihin na nating abstain, pero boto pa rin yun. Di ba? Boto pa rin masasabi mo yung abstain. Kahit absent ka. Hindi pa pwedeng dahilan yun. Hindi, antayin nyo muna ako Antayin nyo muna akong bumoto bago mag-proceed dyan. Soto naman, ang tagal mo na dyan. Pambira ka naman. Di ba? Ang tagal mo na dyan, para bagang basta lang interpret mo. Kasi ganito. May mga nagsasabi na medyo overreach daw itong ginawa ng Supreme Court dahil hindi eksaktong nakasulat sa konstitusyon yung rules
na kung saan ay nagsasabi na na 10 days and 3 days. 10 days order of business, at the same time ay yung naman sinasabi na 3 days doon sa Committee on Justice. Kaya sinasabi daw na tila nag-overreach itong Korte Suprema, di ba? Sa legal na pananaw, hindi sila gumagawa ng bagong batas kung hindi nililinaw kung papaano ipatupad ang nakasulat na prinsipyo. Yan ang ating maintindihan, ha? Kasi isa pang sinasabi doon, ang mga detalyeng yon ay lumalabas na interpretasyon ng Korte at sa rules ng Congress, kaya may ilan nagsasabing parang dinadagdagan ang saligang batas. Hindi po, kasi sabi nga, di ba, trabaho talaga ng Korte Suprema ang mag-interpret ng konstitusyon. Kapag may malabong bahagi o may banggaan na rules, kailangan i-interpret po. Ay, ang meron lamang pong kapangyarihan para i-interpret yan ay Korte Suprema. So ibig sabihin, hindi ho sila gumagawa ng batas. Nililinaw lang nila kung paano ito ipatupad. Kasi nga naman, halimbawa, di ba gumagawa ng batas, legislative branch, which is Kamara and Senate, merong hindi pagkakaunawaan. Di ba? Halimbawa, yung executive branch, ipapatupad na yung batas, merong hindi pagkakaunawaan. Ano ngayon ang mangyayari? Tatakbo ngayon sa korte. Because the judicial branch will be the one to interpret the law. So, dadalhin yan sa RTC, pag natalo, whatsoever, dalhin sa CA, hanggang umabot sa Supreme Court. Supreme Court, sila po yung, kaya nga Supreme sila yung final arbiter. Ano ba ang sinasabi o interpretasyon ng batas na pinatupad ng executive o di kaya at this very instance yung pinatupad ng legislative. So, ibig lamang pong sabihin nun, mga kababayan, simpleng-simple. Ang bottom line, ang pinaka may kapangyarihan na mag-interpret ay ang Supreme Court. Diba? Alam nyo, hindi ito settle ng tama o mali. O debate ito sa legal political na pananaw. Hindi simpleng oo, hindi ito. Pero isang bagay ang sigurado tayo dito, mga kababayan. Korte Suprema ang dapat sundin pagdating sa interpretasyon ng batas. Yun lang yun eh. Hindi mo lang pinigil, dinelay mo. Hindi mo lang Madidelay mo daw. So ganun ba every time na kailangan ng boto ng isang taong congressman? Pag hindi siya bumoto, wag niyo itigil yan. Kailangan may boto ako kasi ayon sa rules. Kailangan bumoto mga congressman. Sorry, I'm not saying you're stupid but what a stupid logic. Di ba? Napaka-stupido naman logic. One congressman can delay because ayokong basahin yan. Sabi ng Supreme Court, kailangan basahin. Hindi yun. Sir, Senator, ano ba naman yung klaseng ganyan? Pananaw mo? Nakakadismaya ka, sir, ha? Medyo pasok po uli kayo sa school bukol, baka medyo pwede nyo matutunan yan. dinelay, pinigil mo na talaga ang impeachment pagka ganyan. I have read some of the comments of the legal luminaries. Talagang, wow, ibang klase ito. In other words, ako, bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Wow! Ano ng itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. What we can do is meet with them. I mean, Congress, the House of Representatives. Okay. Usapan namin yan. Yan. Pag-usapan nyo ni Romualdez. Kung ano bang next step nyo. Pag-usapan ninyo. Kasi yung plano ninyo hindi na matuloy. Kasi, ang nakikita ko na outright na solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Yung patay, lalo na. Palitan na. Oh my golly, dapat talaga mapalitan ikaw. Hindi yung konstitusyon. Ikaw ang dapat palitan. So gusto mong palitan yung konstitusyon dahil lang dito sa ginawa ng Supreme Court. Pambihira ka, oo. Galing mo mag-suggest. Ako, suggestion ko, ikaw ang palitan para matapos na ang hirap ng mga Pilipino sa'yo. Sa totoo lang, ikaw dapat ang mapalitan. Nahihirapan na yung Pilipino sa'yo sa mga style mong ganyan Ha? Ikaw na napalitan, sir. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan or maghihintay tayo, decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion. Hindi ka man lang nagtaka. Walang dissenting opinion. Huwag mo sabihin mga Duterte supporter itong mga Supreme Court Justices, Alam natin, merong mga hindi dyan in-appoint ni Pangulong Duterte. Meron nga dyan yung talagang nakakalaban pa pagdating sa mga opinion Di ba? Bakit silang lahat pare-pareho ng desisyon? Unanimous ito. Tapos ikaw,
Sabihin mo, dapat mapalitan na silang lahat, decades daw. Magdilang anghel ka, ika nga, sabi nila, pero ikaw ang mapalitan. Huwag na sanang umabot ng decades. Maawa naman kayo sa Pilipinas kung ito pa rin ang iboboto nyo senador. Ito ang senador na paganong-ganon eh. Silang dalawa ni Soto, pansinin nyo sa kasaysayan ng Pilipinas, paganong-ganon to. Kung sino nakaupo, sip-sip sila. Ha? Hindi talaga para sa bayan. Ito yung mga senador na alam mong may agenda. Ilang beses na tumakbo itong mga ito, talo na naman eh. Ibig sabihin, ayaw sa kanila ng taong bayan eh. Di ba? Ayaw sa kanila ng taong bayan. Ewan ko ba? Bakit nananalo pa itong mga... bakit pa tumatakbo itong senador at nananalo? Huwag yun na kasi yung paano yun, patakbuhin ito na panalo sa Senado.